guys, I'm Paula. I'm Pam, and We're Two-Piece Chicks! Woo! na Welcome nagbabalik back! para sa 24th. 24. Ano ba? 24. Episode 24. Yes, perfect. Yes. Oh my gosh. So, naka 2 dozen episodes Taray na ng 2 tayo. dozen. 2 dosena na yan siya. Correct. Talagang Perfect. hindi yun na kami mapipigilan, guys. This is forever. Oo. At saka akalain yung tapos na ang February, guys. Just March like that. na ngayon. March na ngayon. Just like Grabe. that. Tapos na ang February. Di natin mamalayan Pasko na ulit. Pasko na ulit. At magki-Christmas episode na ulit kami. Oo. True. Ayan. So, bilang nagbabalik kami sa aming 24th episode, ang gusto namin pag-usapan ay fears. Fears. Hindi pa Ayan. November 1 ngayon, pero gusto na namin magtakutan. Pero ano kasi to, guys, yung these fears that we're going to discuss, it's more about medyo parang seryoso, parang may pagka self-reflection siya, Oo. ganyan. Parang borderline existential crisis na siya, ganon. Ganon. So, ganong Ang mga hindi siya pang Halloween fears. na takot, Pero ganyan. meron din naman mga katangahan lang din Oo, dito. As always, di ba? Ano ba bang Oo. aasahan nyo sa amin? Siyempre, may kasamang dog show. For this episode, we will share sa inyo ang mga kinakatakutan naming mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. And how they evolved through the years. Through the Kasi years. nag-iiba yan. Siyempre, pag Oo. bata-bata ka, iba yung fears mo. Pag medyo tumanda ka na, iba na din yung fears mo. Laging ganyan ang team ng yung mga episodes namin. Merong noon at ngayon. Noon at ngayon. Oo. True. Bilang very creative kami. So, ayun. O, sige, let's start. Sinong mauna? Magbato-bato pick tayo. Bato, pick ka naman. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Okay. Sino? Ikaw? Ako mauna? Oo, kasi ako panalo so I get to choose. Okay, sige. Siyempre, ang number 1 na natin, nakwento ko na to sa sa mga ibang episode, yung number 1 fear natin talaga ay ipis. Cannot be talaga. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit sila nag-e-exist. Sa totoo lang talaga. I mean, are you scared of ipis o sadyang nandidiri ka lang ba? Takot talaga ako. Hindi ko siya takot ako sa kanya. So, meaning hindi mo kayang pumatay ng ipis? Hindi ko kaya. Okay. Hindi ko kaya. As in kahit yung papaluin mo ng tsinelas, hindi ko talaga siya kaya. So, pag nakakita ka ng ipis, it's game over. Game over na talaga. Kailangan merong ibang pumatay ng ipis. May kailangan talaga, may ibang papatay. Tapos, lagi akong merong, sa lahat ng floors ng, akala mo naman ang daming floors. 2 lang yung floors ng bahay namin. Yung 2 floors ng bahay namin, merong nakareserbang bygone. Perfect. Kasi hindi ko talaga kaya kapag ipapaluin mo sila, yung ahampasin mo ng ng tsinelas. Hindi ko talaga kaya. Pag yung ibabaygon mo, makikita mo, mangingisay sila, gano'n. Tapos itatapon mo na lang after. Pero, hindi ko talaga, kaya. Kahit yung i-sprayan ko, yung, tatakbo na ako. Gano'n. Gano'n siya kalala. Gano'n siya kalalang fear. Tapos, hindi ko kayang mag-exist sa isang space with them. Okay. Hindi ko talaga, di ba ikaw din, takot ka rin sa ipis? Oo, takot din ako sa ipis. Ever since din talaga, ganyan. Pero ngayon, yung takot ko sa ipis is more on based na siya sa madumi kasi ang ipis, girl. Okay. Diba? So, kaya mo pumatay ng ipis? Kaya ko pumatay ng ipis. Nag-evolve na ako to that. Dati talaga hindi ko kaya, as in yung makakita ko, ayoko na, like it's game over. At saka para sa akin, mas bet ko yung papaluin ko ng tsinelas versus i-sprayan ko. Totoo ba? Kasi alam mo, merong isang time na ginawa ko yan, tapos lumipad siya sa mukha ko. Toward me. Talaga, kaya after na, ayoko nang mag-spray. So, for the palo na talaga ako, tsinelas talaga ang ultimate weapon sa ipis. Pero, ang downside kasi nun, kailangan ma-catch mo siya in a position na hindi siya makakatakbo, ganyan. Or makakalipad. Makakalayo or makakalipad, ganyan. Mahirap tsinellasin ng ipis, guys, pag nasa wall. Kasi so, dapat nasa floor. Nasa floor. Kasi pag nasa wall yan, very prone yan sa lipad. Oh my God. Nandun yun yung situation na lilipad siya.
True. Pag pag mataas, hindi ko talaga bet. Cannot be talaga ang And yun ipis. kasi, yun yung time na tinry ko siyang, nasa wall kasi siya, in-spray ko siya, and as the poison, di ba? Oo. So, parang na-disorient siya, gano'n. Na-disorient siya, tapos siguro parang defense mechanism na lang yung lumipad siya. Kaso okay lang naman, kaso sa mukha ko kasi lumipad. Oh my gosh. Diba? Hindi ko talaga bet. Talaga So, ako din. Ngayon hindi ko masasabi na takot. Diri lang kasi talaga. Kaya ayoko siya. Ganun. Tapos, ayun nga, medyo may pagpatay na tayo ng ipis, ganyan. Oo. Alam mo, yung lola namin, ano yan? Sinanay talaga. Kinakamay niya yung ipis. As in, pinapalo niya. Ginaganon niya, Palad yung pamalo niya, guys. Hindi niya. Hindi. Actually, alam mo, sikit ganyan din. Though may tissue naman. Okay. Inaano niya ng tissue kasi ayaw niya na binabaygon yung ipis kasi pag binaygon mo yung, syempre may sprayan yung floor or yung wall. Syempre may mga aso. So, baka ma-poison sila or whatever. Pero ako talaga, girl, no, cannot be talaga. Hindi ko talaga siya kaya kahit siya nilasin. So, talaga, lagi kaming may baygon. Lagi akong may baygon sa bahay. Pero ngayon, ano na siya, meron lang kasing season na sobrang daming ipis. True. Pag maulan, no, kaya yung bahay namin, parang tinadtad ko siya ng screen. Parang lahat ng bintana namin may screen kasi para hindi makapasok yung mga ipis. Yun nga lang, yung garahe namin. Oo. Ang dami nakakapasok na ipis din. So, kasi sa drain sila umaakyat eh. Oh my God. Oo. Yeah. True. Kaya it's important na yung drain mo, meron din siyang screen. Para makaakyat man sila doon, hindi sila like sa bagay. makakatagos talaga. Pero kasi sa kalsada din ang dami, diba? Sa mga, mga kanal-kanal. The Ipis Apocalypse, remember? Oh my God, cannot be talaga. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit sila ginawa ni Lord? Lord, ano nga yan? Pag ko dyan, hindi naman not anytime soon, pero isa yun sa mga itatanong ko sa'yo, Lord. Bakit po may ipis, Lord? Ano yung ginawa yung ipis? Yun ang number one fear natin. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi ko talaga siya carry. Takot talaga ako sa ipis as in. Ako naman, butiki. Ayoko nang... Totoo ba? As in, takot ka or nandidiri ka lang? Takot ako sa butiki. Why? Ewan ko kung ba. Siguro nagsimula to dun sa time na meron kasing isang time, nung mga bata kami, si mami meron siyang sari-sari store. Okay. Ganyan. So, tandang-tanda ko to, super... Dito nagsimula yung takot ko sa butiki. Ganyan. May kausap si mami noon sa tindahan na kumare niya yata na gano'n. Basta nagkukwentuhan sila and then merong isang lalaki doon nakasama nung kakwentuhan ni mama, ganyan. Tapos nung time na yun, kinukulit ko si mama about something na parang, mama, parang may tinatanong ako sa kanya, hindi niya ako makausap kasi nga, kausap niya yung friend niya. Okay. Gano'n. Ma'am, may ganito. Tapos since hindi niya ako kinakausap, nung time na yun, na-divert yung attention ko doon sa butike na nakadikit doon sa isa sa mga shelves ng tindahan. Okay. Sabi ko, bakit may butiki dito? Parang, as a bata, parang, nung time na yun, wala lang sa akin eh. Oh. Wala lang sa akin. Tapos, parang, for some reason, ginanong ko siya, parang, hinawakan ko siya, and then bigla siyang nawala. Parang nakita ko siya na tumalon, and then bigla siyang nawala. Okay. Tapos sabi ko, hala, nasa na yung butiki? Gumanon ako. Tapos sabi nung lalaki na kasama ng kausap ni mama, be, nasa likod mo. As in, tumalon sa likod ko yung butike, tapos naramdaman ko siya, gumapak siya dito sa ulo ko and everything. Oh my God! After nun, ayoko talaga nung feeling. So, ayun, after nun, every time makakita ko ng butike, may PTSD ako sa butike talaga. Kasi naman, bakit? Nag-hangout lang naman siya doon eh. Wala naman siyang ginagawa sa'yo. As a bata, ilang taon ba ako nun? Siguro mga 6-7 years old ako nun. Okay. Very curious ka sa mga As a, curious ka na bata, ayun, parang, naisip ko siguro, ano kayang mangyayari kapag hinawakan ko siya? Yung butike. Ayun. Syempre, the butike is more afraid of me than I was of it. So, tumalon siya. Parang sabi ko, nung naramdaman ko talaga, hindi ko talaga, oh my God, malaking kilabutan ako habang reminisce ko siya, na yung gapak niya pula dito sa ulo ko hanggang pa ganyan, tapos tumalon ulit siya, ganyan, palayo, ganyan. Tapos, after nun talaga, ayoko na ng butike. No matter what size, ayoko na talaga. And no matter what species. Okay, basta mukha kang lizard. No, okay, so mga iguana ganyan, hindi ko yan, yung mga Komodo dragon, mga ganun. Di ba may mga nagpe-pets ng ganun? So, hindi ko bet na pag nakikita ko kasi silang gumagapang, naaalala ko yung feeling nung gapang. Pero di ba na-amaze ka sa mga dragon? Malay mo ano sila, species sila ng butike.
Nag-evolve lang. Nagkaroon ng wings. Oo, parang sila yung parang sa yung evolution ng Pokemon, diba? Oo, sila yung super evolution ng butike. Ay, alam mo, kaya siguro kaya nahihilig ako sa dragon kasi feeling ko pag ginapakan nila ako, dead balls na ako. O, sa bagay. At Tama din naman. Hindi ko na din naman. Hindi ko na mararamdaman yung gapang na yun talaga yung sa akin eh. Yun yung okay. ayoko na memory. Na yung gapang feels, ayoko talaga. Kasi para siyang, pakiramdam mo kasi may suction yung kapit nila. Oo, may suction eh. Talagang ramdam mo nung gumanon siya sa ko, sa balat ko. Sobrang ayoko talaga. So, it's a no for me, no matter what size. Except kung dragon ka nga. Kung dragon ka, bet ka. Kasi feeling ko, si Daenerys Targaryen ako pag may dragon ako. Ganun. Gusto ko lang i-share yung mga butike. Kasi, alam mo si Kit, sobrang yung boyfriend ko, sobrang animal lover siya. Sa sobrang animal lover niya, lahat pinapakain niya. Girl, kung nagpapakain siya ng butike, oh my God, paano? Pag may merong mga langaw na namamatay doon, kasi syempre isaswat mo sila, diba? Tinatabi niya yung papakain niya sa butike. Totoo, papakain niya sa butike. Tapos, nagpapakain siya ng mga langgam. Totoo, like, kunyari yung, di ba yung pineapple juice na yung malaking Tetra Pak. Kapag naubos na yon, yung latak niya ba or yung natira, ilalagay niya dun sa cup yung takip nung Tetra Pak. Tapos ilalagay niya yun sa garahe namin para makakain yung mga langgam. Grabe. Sabi ko, hindi ko talaga kaya hindi ko talaga kaya yung labok na iniipon niya para sa butike. True. Oo, ganyan yan siya sa sobrang animal lover niya. Pati mga insekto pinapakain niya. Oh my God. Buti na lang yung mga ibis niya pinapakain. Pero yun, pinapakain niya yung mga butiki sa amin. At saka yung langgam. Oo, mga ilanggam. Ayun. So, ang common theme natin ay mga insekto. Insekto, pero, animals. Okay, ang next na fear ko, takot ako pero feeling ko irrational to, irrational fear. May takot ako sa mga weird na pagkain. Okay. Like, mostly fruits ang hindi ko kinakain. Hindi sa nandidiri ako sa kanila eh. Parang natatakot ako na pag kinain ko sila, mabubuhay sila sa loob ng katawan ko. At kakainin nila ako from the inside out. Ganun yung fear ko. Like, ang ilagay ko in example, yung rambutan. Pag kinain mo yung rambutan, although hindi mo naman kakainin yung balat niya, diba? Pero, I don't know, mamaya pagkain mo, mag-grow ulit siya into the rambutan that it is. Pero, pag kinain mo siya, isipin mo yung rambutan, maging monster siya or mabuhay siya sa katawan mo. Oh my God, kakainin ka ng rambutan sa loob, mula sa loob mo. Oh my God. Oh my God. Ganon. Iba na yung very irrational. Very irrational fear siya. And, parang pag tinatanong ako, ba't di kayo kumakain ng rambutan? Ang sarap-sarap ng rambutan. Tapos hindi ko ma-explain na kasi pag kinain ko siya, baka kainin niya rin ako sa loob. Hindi ko ma-explain na gano'n. Like ko lang sinasabi, hindi ko gusto yung lasa. Pero never ako nakakain ng rambutan dahil nga yung fear ko na wala ka naman talagang idea sa lasa. Wala. Iba lang talaga yung reason ng fear mo at hindi mo lang ma-explain. Oo. Okay. Doon sa mga iba na-explain ko na, isipin mo pag nabuhay yan, di ba, kakainin ka niya, tapos yung rambutan, di ba, pangit ng itsura niya. Di ba? Ganun. May fear ako na ganun. Kaya, mostly ng mga weird fruits, hindi ko kinakain. Dragon fruit. Hindi din. Yun, kasi ako talaga, I agree na weird yung itsura niya. Weird talaga siya. Pero sabi nila masarap daw. I'm not sure. Ano ba yung seeds ba yun? Yung black sa loob, I think, oo. So pwede mo kainin yung seeds? Pwede, siguro. Ay, ka na naman sa fear mo, baka na tumubo sa chan mo. Hindi mo lagi sinasabi yun. Kung lulutok ng buto. Kasi baka tutubo sa chan mo yung buto. Parang may lupa doon sa chan mo. Diyos ko. Yun yung isa sa mga fear ko. Kasi, di ko alam. Di ko alam bakit ganun. Actually, dati hindi ako makain ng pinya. Kasi yung pinya din, ang dami niyang mata.
Pero pag nabalatan naman na siya, mukha naman siya okay. Pag galing siya sa lata, carry. Pag galing pag chunks na siya ganon, or basta hindi mo siya mamimit doon sa kanyang original form, okay? Oo, kasi weird talaga for me. Hindi ko lang alam kung tsaka yun, may fear nga ako. Hindi ko naman kasi alam yung lasa din. 'Di ba? Kaya ayun. Tsaka yung mga weird nga na pagkain, yung mga kulay green. Okay. Hindi ako kumakain ng avocado. Kasi, okay. Parang, weird. Bakit green? Kaya ayun. Mga weird na pagkain, hindi ko kinakain. Okay, pero it makes sense kapag dahon, 'di ba, yung pagkain na green siya. Yes. Yeah, I understand yung sa avocado na bakit green. Okay, ang ayaw ko naman sa avocado is yung texture. Na pag yun yung ayaw ko. Hindi sa yung may takot ako nung katulad sa'yo, pero hindi ko lang bet talaga yung texture. Sa rambutan naman, hindi ko gusto yung lasa. Yung lychee na ano. Yung rambutan. Ang rambutan ay lychee? Yes. Oh parang my God! Really? Parang kabag-anak ng lychee, ganyan. Same family sila, gano'n. Pero gusto mo yung lasa ng lychee. No. Ayoko din ng lychee. Ayoko ng lychee din. Kasi ang lychee naman, ang naalala ko sa kanya, nung kumain ako ng lychee, sumakit yung ulo ko. Okay. So, may PTSD ka din sa lychee. Ako naman sa lychee, reminds me of yung mga gamot na ayokong inumin ng bata ako. Oo. Feeling ko lasang yun. Gamot. Lasang gamot. Ayoko ng gano'n. Oo. Kahit yung mga lychee products, yung mga Jelly Ace, mga Mogu-Mogu, yan, ayoko ng lychee na flavor. Hindi talaga bet. Iyon. Kasi lasang gamot yes. Oo. Ewan ko kung saan galing yun, pero pag nakakalasa ako ng gano'n, ang register sa akin, lasang gamot. Lasang gamot. Ganyan. Oo. Baka lahat ng mga vitamins mo nun, lychee flavor. Yung tiki-tiki mo, lychee. Kumakain ka ba ng meron bang Gerber na na lychee? Wala. Ang ano ko doon, ay apple. Oo, apple banana. Apple banana. Ano ko doon na Gerber. Ayoko nga ng Gerber na carrots Gerber po ba ngayon, guys? Comment nyo nga dyan. Parang meron pa. Hindi ko na nakikita. Pero hindi ko na nakikita ang mga Gerber products. Pero ito kasi batang Gerber to eh. Nagmumukbang to ng Gerber sa supermarket. Sa supermarket. Yung siya, naka-jar siya na maliit. Pero yun siya, para lang siyang fruits, diba, na parang blender na fruits. Oo, gano'n. Parang pureed lang siya na fruits. Tapos ang sarap kasi noon, promise. Parang feeling ko wala ng Gerber. Kahit sa SNR, walang Gerber eh. Hindi, wala nga din ako nakita sa SNR na Gerber. Siguro, or baka hindi na available dito sa Philippines, ganyan. Well. Masarap talaga ng Gerber. Anyway, ayun nga yung fear na ayaw mo ng weird looking foods, ganyan. Ikaw, ano nang next mo? Okay, fear, ganyan. Balik tayo sa animals, no? Pero ito kasi, gusto ko tong i-share kasi I had to get over this fear nung nag-BS Bio ako. Palaka. Well. Ayan. Kasi, hindi ka BS Bio student kung hindi ka nakapag-dissect ng palaka. That's like, yun yung pinaka-basic na animal na kailangan mong i-dissect para matuto ka ng anatomy. Ganun. Tapos, nung time na yun, just kung hindi ko talaga, hindi ko alam kung core memory siya o PTSD inducing din. No? Pero, nung college kasi kami, lab, ganyan. So, lab ng Biology 101, magdadissect kami ng palaka, ganyan. So, prerequisite kasi, bago ka mag-dissect ng ibang animals, palaka muna. Yung palaka, guys, nakatimba siya sa lab. Buhay sila lahat doon sa timba. Nagtatalunan sila doon. Tapos, required kami na kami yung dadampot ng palaka namin. Ganyan. Kasi kami yung magpaparalyze, ganyan, or magsesedate nung palaka bago namin siya hiwain. So, nakapila kami isa-isa doon sa lababo na nandun yung timba ng mga palaka. And, buti provided yung palaka sa inyo? Oo, kasama siya doon sa kasama siya sa lab fees. Okay. So, nandun yung manual, nandun yung mga dissecting pan, yung mga lab instruments namin, pati yung palaka. Ayun. So, hindi ko talaga kaya. Alam mo yun, nung time na yun, nagtatapang-tapangan na lang ako. Kasi, at that time, adult ka na eh. Parang, parang... Hindi ka na pwedeng pabebe doon. Oo. Tsaka nung time din kasi na yun, meron din factor na gusto kong magpasikat sa crush ko, ganyan. Yes! Kaya gusto ko ipakita na kaya kong damputin yung palaka without, without being maarte about it. So, ayun.
Naramdaman ko talaga yung slime, yung movement ng ibang palaka sa braso ko nung dinadampot ko yung palaka. Slime? Bakit siya slimy? Slimy kasi sila. May pagka... No, merong palaka na hindi slimy. Yung bullfrog. I don't know anong species sila. Pero, yung palaka na dinisect nyo, yung makinis yung balat niya. Yeah, I totoo think. ba? Or siguro, hindi. Parang may mga malalaki doon na toad yata ang tawag sa ganun versus Toad yung ata, slimy. yung smooth yung balat nila. yung toad. Oo. Okay. So yung frog is yung medyo okay. Pero ewan ko kung galing yun sa kasi may konting or baka yung tubig lang. may konting tubig niya. yung timba nung time na yun. Tapos yung naramdaman mo nga yung movement na talaga nag-struggle sila doon, naramdaman ko ganyan. Tapos merong proper handling ng palaka para hawak mo siya in a way na kahit mag-struggle siya sa kamay mo, hindi siya tatalon. Hindi siya makakawala. May specific grip. Okay. So yun, tinuruan naman kami kung paano, ganyan. Kailangan yung ulo nandito sa between your index and your middle. Tapos yung the rest ng finger mo nakabalot dun sa katawan. So parang yung merong mga limb na nag-stick out dun sa gitna ng fingers mo. Okay. Para kahit anong nila, hindi siya madudulas sa kamay mo. So ayun. Ayan, after ko naman ng makuha, the whole time hindi ko siya tinitingnan kasi hindi talaga bet. Natatakot talaga ako sa itsura niya. Ganyan. Tapos, ayun, nung after ko na siyang makuha, ang method kasi namin nun is sedation lang. As in, may bulak, tapos ilalagay mo sa nostrils. Okay. Yung iba kasi may tinutusok sa spine para, diba? Pero sa amin nun, pina-sedate lang sa amin para... Ewan ko kasi more prone to error yung magpa-paralyze ka versus magse-sedate ka lang, 'di ba? So ayun, sinedate ko lang. And then nung finally tuminto na siya, medyo nag-abate na yung fear ko na kasi as long as hindi siya gumagalaw, carry. Pero yung pagbuhay siya tapos may chance na tumalon sa akin yung katulad yan sa butike, 'di ba? Ganyan. Doon ako natatakot. So ayun, okay naman, successful ganyan. Ngayon that I don't have to be exposed sa palaka, ganyan. Takot pa din ako, ganyan. Siguro nung time ko lang yun siya na-get over kasi kailangan dun para sa subject. So, ayun. Pero ngayon talaga, given the chance, no talaga. Ako hindi ako takot sa palaka. Totoo? Oo. Kasi, nung high school ba, nag-ano din kayo? Nung high school, nag-dissect din kami ng palaka. Tapos parang, although parang coming in doon sa day na yon na magdadissect ng palaka, parang medyo natatakot din ako. Kasi ang daming sinasabi na, pag hinawakan mo yung palaka, magkakakulugo ka. Yung mga ganon. Pero although sinabi naman ng teacher na hindi, wala namang ganon. Myth yun. Hindi naman totoo yun. So, hindi mo naman kailangan mag-gloves and all that. Kasi kami noon, hindi kami naka-gloves Talaga ba? Tapos, hindi provided yung palaka. Okay, kayo so, kami yung bumili. Meron akong kaklase nun na parang yung kuya niya ata is nagpipremed sa UST. Okay. So, may alam siyang may bilihan. access siya sa Cartimar ang pangalan. Cartimar. Sa Cartimar, doon siya bumili ng palaka for the class. So, tapos yung yung naalala ko noon, naka-plastic bag siya na malaki, yung mga palaka. Tapos binuhos nila doon sa lababo. Kasi di ba yung lababo sa lab, yung malalim. Yun, doon nila, tapos yun, kukuha ka kayo ng isa-isa. Tapos parang, on that day, di ko alam, parang I got so tired of yung mga ganon. Although, wala naman akong sinasabing masama sa mga kaklase ko nun. But, ako lang sa sarili ko, oh my God, let's get this over with. I mean, kung ayaw nyo, sige, ako na lang kukuha. Kasi, ang sobrang, hindi ko alam kung anong meron sa akin nung araw na yun. Parang, I'm so tired of people. Ew! Mga ganon sila. So, sabi ko, dun sa partner ko, although yung partner ko, chill din naman siya. Hindi siya yung medyo, iw ganyan. Sabi ko, sige na, ako na kukuha. Hindi ako kumuha ng palaka. Hindi ko naalala kung paano ko siya kinuha. Basta ginanon ko lang siya. Dinakot ko siya. Tapos hindi siya yung smooth yung balat na palaka. Okay. Yung palaka na, hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta yung palaka na normal. Na yung parang, yung magaspang yung balat nila. Yun. Tapos, yun, kinuha ko lang siya. Tapos, ang way namin nun is tutusukin mo yung batok niya para maano siya, ma-paralyze siya.
Tapos, after nun, ilalagay mo, ipipin mo siya dun sa ano, diba? Sa dissecting pan. Sa dissecting pan. Tapos, unihiwain mo na, tignan mo yung lungs and all that. Tapos yun ano, tapos, parang hindi ko naisip ever na takot ako sa palaka. Kasi kahit nung araw na yun, parang wala lang sa akin na, okay, sige, magdadissect ng palaka. Although interesting, kasi nga makakita mo yung lungs nila, gumaganon, kung lumalaki. Tapos, sikit, iyan naman ang irrational fear niya. Palaka din. Palaka, as in, sobrang takot siya sa palaka. As in, dati kasi, nung dito pa kami nakatira sa bahay nila mama, meron kasing garden si mami. Tapos, pag maulan, may mga palaka dyan na bumibisita. Ewan ko sila galing. Tapos, merong one day na galing siya sa labas. Tapos, may palaka na nakadikit sa gate. As in, yung palakang dikit. Yung gate. Tapos, merong palaka na nakatayo dun sa gate. Nakaupo siya dun sa gate. Hindi naman sa gate mismo, yung pillar ng gate. Nakaano siya dun sa ibabaw. Tapos siguro mga 30 minutes siyang naghintay para umalis yung palaka dun. Tapos, sumuko na siya. Tinawagan niya na ako. May palaka sa may palaka sa gate. Di ako makapasok. Ibugawin ko daw yung palaka para umalis. Binugaw ko pa yung palaka for him. Pero siya talaga hindi niya gusto ng palaka. Ayaw yun ang palaka. Yun ang ano namin. At least siya meron din siyang irrational fear sa mga ganyang animals. Okay, since nasa subject na tayo ng fear ng animals, familiar ka sa Fear Factor na yung reality show. Oh, yes. Fear Factor. So, ayan. Ano pa ba nun? Wala na, no? Parang hindi ko na, wala na. Parang hindi na uso, ganyan. Dati kasi nagka-Fear Factor Philippines diba? So, sa mga hindi po nakakaalam, ang Fear Factor ay isang reality show wherein the contestants i-expose sila sa iba-ibang fear nila. Sa heights, sa animals, insects, mga ganon. Tapos, ayan, basta itetest niya yung fear mo. Ganyan, niya. Yung mga common na phobia, ganon. Ayan. So, if ever na, kunyari, contestant ka sa Fear Factor, ano sa tingin mo yung magiging challenge na hindi mo kakayanin? Feel ko yung mga yung mga pinapakain sila ng kung ano-ano. Ng mga insects, no? Oh my God, pinapakain sila ng mga insekto, ng mga lamang loob ng mga ng mga animals na hindi luto na hindi luto. True. Mga ganun. Tapos, yun yung hindi ko kaya. Kasi kung kung challenge like heights, wala naman akong sa heights. Pero yun lang yung kakain ka ng something. Cannot be talaga. Tapos, sukadiri, the insects. Meron akong naalalang isang episode ng Fear Factor sa US to Pinakain sila nung worms na naninirahan sa tomatoes. At yung itsura ng worms na yun is they're very chunky and green. Oh my God. Naalala ko pa. Naalala mo to? Oo. Noon, naalala ko nung siya ng isang contestant. Sumirit. May juice. Sumirit. Tas the sound, oh my God, stuff of nightmares talaga yung sound. Na feeling ko sumigaw muna yung worm bago siya namatay. Wawa naman yung worm. Dun sa bibig nung contestant. Yun talaga, hindi ko wala naman siya sinasaktan. Mga kamatis lang. Pinakain pa tuloy siya. Tuloy siya sa tao. Ayun. Ako feeling ko sa Fear Factor, ang hindi ko matetake na challenge doon is yung ikukulong ka sa isang box tas bubuhusan ka ng yun. Meron isang episode buhusan ka ng mga spiders, ganyan. Oh my gosh. Totoo. No. Merong isang challenge doon na yung may isang box na malaki na acrylic na pinahiga sila doon. Tapos inano sila ng spiders. Hindi naman yung mga venomous, yung mga tarantula, yung mga malalaki. Oo, tarantula. Ayoko talaga ng no. Anything nagagapangan ka ng... Anything nagagapangan ako, ayan. Pero kung tao yung gagapang sa'yo, pwede. Si Paolo Benjones gagapang sa'yo. Juicy pa ba kay Paolo Benjones? Girl, crawl all over me. Bet. Okay, so pass lang po sa mga insekto, sa mga spider, sa mga creepy crawlies, ganyan. Pero si Paolo Benjones, go. Nakakainis. Lumabas na yung pagkamanyak dito sa Fierce episode. Okay. Ayun. Yun yung feeling ko, hindi ko kayanin kung mag-fear factor ako. Yung height scary pa yun siguro. Yung mga ganyan. Yung mga exposure sa mga... Or yung ilalagay ka sa maliit na kahon. Iyon, yung claustrophobia yan, hindi rin kasi gaano. As long as walang ibang creatures dun sa loob ng kahon. box. Okay.
Okay. Carry. Ayan, sa fear factor. O sige, mag-share naman tayo ng fear natin na medyo, medyo serious okay, naman na. Sige. Okay. Ako, feeling ko halos lahat sa atin makaka-relate dito. Yung FOMO na tinatawag. Fear of missing out. Fear of missing out. Alam mo dati nung bata ako, sobrang lala ng FOMO ko. Do you still have it now? No na. Okay. I mean, bala kayo. No, bala kayo. Ano na siya, as in siguro, hindi naman siya like ngayong 30 na ako, ganun. Hindi parang siguro mga 2-3 years ago, ganyan. Ang lala ng FOMO ko talaga, na parang feeling ko, ako yung tao na ma-hurt ako pag di mo ako in-invite. Yung mga ganyan, hindi mo ako hindi ako in-invited. Wala na, na-hurt na. I'll take that against you forever and ever. Amen. Ganun akong klaseng tao. Kasi ako, parang pakiramdam ko, gusto ko lagi, parang ang tawag dyan, Included. Ganun. Oo. Gusto ko ganun. Kahit sa chismis, gusto ko lagi included. Even if with people na you're not really close to, gusto mo included ka pa din? Oo, basta kilala. Basta magkakilala kayo. Oo, ganyan. Dati ang lala talaga ng FOMO. Tapos naiingit ako kapag hindi ako nasasali, ganyan. Tapos hindi ako na-invite man lang, ganun. Ngayon wala na akong, hindi naman sa wala akong paki, pero hindi ko na siya masyadong pinagtutuunan ng pansin. And laging sa utak ko, kasi dati nun, kahit na sobrang inconvenient niya for me, sasama ka pa din. Sasama ako. Kasi ayokong ma-miss out. Yung FOMO nga. Yung, ganon. Pero ngayon, tarang, kung di talaga carry, okay, sige, wag na kayo na lang. Ganon. May ganon akong, mentality na ngayon. Kasi, wala na, hindi na ako para mag-adjust and adjust. For everyone. And, para lang maano ko yun, kumbaga ma-fulfill ko yung ganong, na hindi ako makamiss out ng mga bagay-bagay. Pero may FOMO ka pa rin ngayon? Hindi, nasa mga bagay na sobrang hindi nagmamatter for me. Like, yung hindi ako na-invite ng mga hindi ko naman close friends. Carry. Pero pag yung, kunyari siguro yung best friend ko or mga close friend ko talaga, hindi nila ako in-invite intentionally. Yun talaga, mababad trip ako or mga FOMO ako. Ganyan. Or siguro kapag merong mga important celebrations na wala ako doon dahil meron akong ibang priority. Yun, ganong FOMO. Pero hindi yung dahil hindi ako na-invite, mga ganyan. Wala na akong ganon. Although, minsan maisip mo rin, pero hindi na siya, yung feeling niya, hindi na siya masyadong naglilinger ng ganong katagal. Like before. Oo, like before. Grabe talaga. Yung before, in-overthink mo pa, meron ba akong nasabi sa kanila na hindi nila ako in-invite? Yung mga ganyan. Ngayon, wala na. Okay, sige, huwag niyo invite. Carry. Okay lang. Baka gusto niyo wala ako doon. Okay lang din. Do you also have that fear na pag yung kaakibat ng FOMO na pag hindi ka nakakasama, pinag-uusapan ka? Hindi. Wala. So, FOMO lang talaga, like, missing out. In my head, okay. Okay lang kahit pag dead ma kung pag-usapan ka nila, pag chismisan ka. Usap kayo, baka wala kayong ibang magandang topic. Ako na lang, kasi maganda ako. Joke. Hindi, siguro na yun. Parang, feeling ko normal yun na mapag-uusapan ka. Pero siguro wag mo na lang isipin na laging hindi maganda yung pinag-uusapan nila about you. About you, yeah. Kasi nakaka-drain din ng energy yun. At saka possible din naman na it could swing in the other direction na hindi naman palagi porket pinag-uusapan ka, masama agad. Yung, 'di ba, yung topic nila about you, pwedeng pinag-uusapan ka nila kasi na-miss natin siya. Na-miss ka nila. Mas masaya kung nandito ka. Ganun. Pwede din naman. Kasi kung bad yung pinag-uusapan nila about you, they're not your friends. Truth. Hindi mo sila friends. So tama lang na hindi ka sumama doon, girl. Tama lang na hindi ka sumama. True. Oo. Yes. Kaya, tapos humanap ng bago mong friends, yung i-invite ka.
at hindi ka pagchichismisan ng pagsasabihan ng masamang bagay Totoo. sa likod mo, ganun. True. Ayan, meron din akong FOMO, ganyan, and it was really debilitating when I was younger, especially high school, ganyan, kasi as a batang, ayun nga, like I shared dun sa mga previous episodes natin, solo flight talaga ako nung high school na bata, tapos yung friends ko nung talagang super pili lang, sila lang yung lagi kong sinasamahan, pero ang weird, kasi meron din akong FOMO dun sa mga tao Hindi na, mo naman. oo, sa mga classmates ko na hindi ko naman ka-close, pero gusto ko rin talaga yung included ako. Ewan ko, siguro it comes with age na pag mas bata ka, you crave belongingness. Oo. Tama ba? Or mas cool kapag marami kang friends. Ayan. Kasi parang, that's how you survive high school. Kasi parang jungle yan na kung wala kang troop, wala kang clique, is talagang kawawa ka pag high school, ganyan. But as I got older, ayun nga, medyo unti-unti siyang nag-fade yung fear of missing out ko, ganyan. Matindi yan, tumindi ulit yan nung nasa early to mid-20s ako, ganyan. Kasi sa kasagsagan ng social media, ganyan. Na feeling ko lagi kailangan updated ako sa mga nangyayari sa social media, ganyan. Kaya mayat-maya din ako nagpo-post. Minsan nga, oras ng trabaho, nagso-social media ako. So, ayun, ganun siya nung time na yun. Pero as you grow older, parang you get tired of the noise din. Ganyan, na sa kagustuhan mo na gusto mo lagi kang nandun, syempre, ang flip side nun is kailangan mo, you have to deal with all of the noise. 'Di ba? Kung nasaan ka nandun na ayaw mo kasing mag-miss out. So, pagdating mo dun sa point na medyo pagod ka na mag-deal sa mga ganong bagay na puro background noise lang naman, walang value added sa buhay mo, nag-wane din yung fear of missing out na, sige, okay lang, kayo na lang, ganon. Tapos, dun din kasi ma-realize mo as you grow older na there are better things that you'd rather do. 'Di ba? With people who like matter more to you or maybe just on your own, ganon, na mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Ayan, si fear of missing out, dati definitely fear yan, pero ngayon hindi nagaano. Hindi na. Oo. Meron, pero hindi na masyadong... Hindi na yung tipong parang mamamatay ka pag Kasi dati gano'n, hindi totoo. Diba? Medyo parang feeling mo matetegi ka pag naka-miss out ka talaga. Pero ngayon, medyo okay, ganyan. Siguro may konting sting pa rin. Yes. May kurot ng konti. May kurot ng konti na hindi nila ako in-include ganyan. Pero it doesn't, katulad sabi mo, it doesn't linger anymore. Ganyan. Na, okay, na later on, madeded mo na din siya. Babalik ka na sa pag-iisip mo ng bills at ganyan, pag-adulting. Totoo. So, malilimutan mo din. Ganun. Correct. Ako, ang fear ko naman na medyo seryoso, and I wouldn't say na unlearn ko na tong fear na to kasi meron pa rin siyang konting presence, meron pa rin siyang konting grip sa buhay ko, is yung fear ko na mapagtawanan ako dahil mataba ako. Totoo ba? Ganyan. Parang feeling ko kasi na, ayun nga, kasi, di ba, makikita mo yan sa mga, siguro dahil rin sa exposure natin sa anong pinapakita ng media, ganyan, na pag may matabang character siya, yung funny, ganyan. Diba? Laging default. Oo, laging default. Pag mataba ka, ikaw yung comic relief. Tapos sinabi na natin dati, pag sa council, pag mataba, laging PRO yan. Which is me. Ako din, PRO din ako. For the PRO. Ang PRO, lang LGBT or mataba. Correct. Tapos super PRO ka pag mataba kang LGBT. Totoo yan. Totoo yan. Huwag yung ikaila mga college councils. Ay nako. Diyos ko, ang dami ko. Palitan nyo na yung palitan nyo na yung narrative na yan. Pwede ba kami maging secretary? Maganda sulat ko. Secretary. Diba? Talagang talagang super powerful ka pag PRO kang mataba tapos LGBT. Ayun nga, parang for the longest time kasi yun nga yung sinasabi mong narrative na pag mataba ka, ikaw yung comic relief, ganyan. Kasi nga, diba, sinabi rin natin to before, parang we always compensate. True. Kino-compensate natin yung pagiging mataba natin by being either funny or matalino. Matalino, ganyan. Na parang walang ibang mapansin sa'yo kundi you're funny at hindi ka at wala kang ibang kumbaga adjective. True. Ganun. Ayan. So, ngayon medyo ano pa rin siya, meron pa rin konti na fear sa akin na pagtatawanan nila ako kasi mataba ako. Pero nandun naman na ako sa point na at a certain extent,
okay na ako, comfortable na ako sa skin ko, ganyan. Siguro yung takot nga na mapagtawanan dahil mataba, nasa likod na lang siya ng internal monologue ko, ganyan. Mag-isa siya doon, naka-face the wall, ganyan. Pero minsan kasi, napapagod siya mag-face the wall at tina-terrorize niya yung iba kong personalities, ganyan. So medyo minsan nakakaano siya, naka-crippling yung kanyang pag nag-act out siya pag hindi siya nakainom ng gamot niya. So, ayun. Tapos yun ngayon, di ba katulad nung na-share ko dun sa high school episode natin na yun yung reason. Ewan ko kung na-share ko siya sa high school ba o sa slam book episode. Pero yun yung reason kung ba't hindi ako umattend ng grad ball ko, hindi ako umattend ng prom. Kasi takot akong mapagtawanan kasi pangit ako tignan sa gown. Ganun. Parang dun sa debut episode yata to sa birthday episode. Ganyan na. Ayun. Kasi feeling ko pag nag-gown ako, mukha akong tanga. Ganyan. Or mukhang pangit. Hindi bagay sa'yo. Hindi bagay. As in, tsaka, essentially, na mukha kang sako ng bigas na mayroong gown. Ganon. O kaya yung parang yung Michelin man. Ganon. Yung kamaalon ka. Ganon. Grabe naman. Yun talaga yung fear ko kasi yun yung nakikita ko sa salamin, and yun nga yung parang yung perception ko ng body image ko is based nga dun sa yung feedback ng mga tao na ay pag mataba hindi dapat nagsusuot ng ganyan, ganon. Parang meron lang certain kind ng clothing na dapat sinusuot ng mga matataba. Kaya kahit ngayon siguro doon pa rin nag-i-stem yung fear ko na ayokong masyado mag-girly clothes. Ganyan, ayoko nagde-dress kahit, 'di ba, as much as possible ayoko nang nagde-dress, ganyan. Kaya talaga ako. Kaya napagkakamalan akong tomboy. Minsan kasi napagkakamalan ako lesbian kasi kung manamit ako para akong lalaki, ganyan. Tas boses lalaki pa ako, 'di ba? Ganyan, nase-sir pa ako minsan nga. Naka mini skirt na ako, ang taas na nung boots ko, putok yung red lipstick ko, nase-sir pa rin ako, sir. Ewan sa inyo. Bulag ka ba, kuya? Pero feeling ko talaga yung sa sa boses ko yan. Pero ayun nga, yung fear na mapagtawanan kasi, ayan, dahil mataba, ganun. Pero I think ngayon, iba kasi talaga years and years before. Ngayon kasi frowned upon na ang body shaming. True. And people are, as I don't know, more understanding siguro of, kasi yun nga yung information age, right? Parang hindi naman, like alam na ng mga tao na hindi lang dahil masiba kami. True. Is the reason kung bakit kami mataba or ang isang tao. So ayun, siguro dahil doon, I mean kudos to you kung naintindihan mo, pero kung hindi pa din, Google mo. Sayang yung data mo sa walang kwentang bagay mo lang True. Mag-search ka brain rot mo lang, diba? So ayun, pero kumbaga ngayon kasi parang wala na akong pake. Bala kayo dyan. Like yung mga damit na sinusuot ko. Komportable ako dito. Yung pakialam mo. True. Hindi naman, again, inaano ka ba ng crop top ko? Ano ka ba ng crop top ko? Hindi ka naman niya inaaway. So, ayun. Pero, well, siguro isa yan sa mga din. Ngayon siguro nasa malayong yun na nga, naka-face the wall na nga siya sa mga utak natin. Pero I guess it will never go away. Yeah, nandun lang din siya palagi, and it will just surface pag merong siyang enough energy. Pero siguro yun na rin yung decision to actively tune that voice out. Na alam mo yun, that you're more than just your appearance, ganun. Parang yes, body positivity, ganun. Tapos pero ako kasi nandun pa ako wala pa ako dun sa point na sa sobrang body positivity ko magsuswimsuit ako. Hindi pa guys. Ako din. Ayun. Hindi ako although kasi ako sa pet peeve na lang natin i-share yan. May part 2 pala ng pet peeve, guys. Doon na lang namin share. Per insistent public demand. Ayun. Sige, next na tayo. Ikaw naman. Medyo dog show to, pero takot akong isa sa mga fear ko ay sa corporate setting, yung magre-reply to all ka. Tapos ang dami magre-replyan. Like,
siguro mga 3 DL yung nandun. Sobrang dami. Like, yung magsasend ka ng comms na sa malaking audience. Okay. Fear ko siya kasi, number 1, baka please attach yung sinabi ko, tapos di ka nag-attach. So, walang attachment. Tapos, na ano ka, na yung premature mong na-send, Oo, tapos hindi pa tapos. Premature mong na-send. Tapos, ano pa, yung na ano ka, na typo na, meron akong typo nun sa email. Kasi meron akong tao nun dati. Taga-India siya. Hindi naman niya siguro maintindihan to. Ang pangalan niya, Babu. Okay. Natypo ako sa kanya, girl. Ang sabi ko, hi, baby. Kasi di ba maganda ba yung U at Y? Oh my God. Sabi ko talaga. Na-send mo? Na-send ko, girl. Hindi ko alam kung nabasa niya, pero na-recall ko naman. Pwede. Pwede i-recall yung email. Okay. Yun. Every time mag-i-email ako sa kanya, okay, you ba? Babu ba talaga o baby? Grabe talaga. Grabe yung baby. Kaya nakakatakot mag-send ng mga ganong email. Kailangan mga 3, triple, quadruple check mo muna ang mga bagay-bagay kung nakapag-attach ka ba, kung tama ba yung ano mo, yung English mo. Tapos kung tama ba yung tao na binamention mo doon sa email. O lalo pag hindi Pilipino. Yung mga pangalan kasi nila kakaiba. Lalo mga Indians, ganyan. You have to make sure na tama spelling, tama Sa mga sa mga Latin American naman, pare-parehas sila ng pangalan. Siguro mga 3 or 5 yung Juan. Mga 6 yung Paula. Gano'n. Kaya kailangan make sure mo talaga na tama yung sinesendan mo. Kaya mayroon akong hindi PTSD parang laging may anxiety yung pag-send ng email. Kaya lagi pag send with courage. Ganun lagi. Pag isa-send mo na. Kasi pag ang dami-daming sasendan. True. Ayun, isa sa mga fear ko yan. Ang matawag na baby. Direct report. Tapos parang pa yung grounds for harassment. Pwede kasi, di ba? Pag hindi mo na-record. Hindi, lang talaga yung honest mistake. Honest mistake lang. Okay. Kasi a lot of workplaces now, zero tolerance kasi sila sa harassment. Grabe naman yun. Hassle nun, pag pangalan mo, baby. Tapos ang pangalan mo, love. Ako, hassle. O kaya, honey. Oo. Hassle. Ano siguro okay lang naman kung yung talaga yung pangalan mo. Pero yung matatype ko kasi na Babu tapos baby. Oh my gosh. Tapos lalaki pa siya. Ayan. Diba? Oh my gosh. Ayan, baka maging pa nga yan. Baka maging, ang tawag dyan, yung minor kasi bata pa yun eh. Oo. Honest mistake po yun. Okay. Na-recall ko naman. Ayun. Okay, ako naman. Sige, medyo din to, medyo dog show. Takot ako sa mga Momo movies. Oh my God! Hindi bet. Ang as in yung mga movies no. Diba? na, Diba ikaw mahilig ka sa horror? Sa horror na gory. Like ganyan. Yung mga patay. Nanonood ka ng mga exorcist, ganyan. Exorcist, mga ganon. As yung mga possession. Pero yung mga mumu talaga, mga multo-multo. Like mga shutter, ganyan. Mga spirits. Ganon. Yung kasi pinapakita nila yung itsura ng spirit. Versus yung possession kasi is, hindi mo kita ko yung spirit, nandun lang siya sa tao. Okay. Diba? Ganyan. And magaganda kasi yung mga exorcist movies talaga. Maganda yung mga story nila. Tapos ang galing din kasi ng acting, ganon. Kaya ako siya na-appreciate. Ayoko talaga yung mga mumu. Yan, Shutter. Oh my God, yung Shutter na yan. Hanggang ngayon hindi ko siya mapanood ng buo. Nakadilat ako the entire film. No. True. Yung original yung Thai version, yung Shutter. original na Shutter. Yung American kasi medyo kaya siya. Pero yung Thai talagang no. And then any Asian horror actually na spirits ganyan, yung feng shui, hindi ko yun kaya. Totoo. As in yung
Oh my God, naalala ko yung itsura ng Wag sa mong ikwento. Ayun, basta ayun talaga kasi ang ganda rin kasi ng pagkakagawa ni Direk Chito Ronyo doon. Pero hindi ko talaga kaya yung Mumu doon na yung Feng Shui to, medyo dog show na siya. Okay. Hindi siya kasing tindi nung first. Yung first kasi talagang super galing. Tapos super scary. And then yung mga shatter na yan. And then, The Ring, mga ganon. The Grudge, yan. My God. Hindi talaga bet. Hindi ko bet yung mga movies involving a spirit tapos pinapakita yung itsura ng spirit. Possession movies, scary. Gory movies, caring yung mga zombie, mga ganon. Mga patay-patayan, ganyan. Mga thriller na ganon, scary. Pero ayun ko talaga ng Mumu. Hindi bet. Kasi, parang feeling ko kasi nai-imagine ko pa sila after kung tapusin yung movie. Ganun. Tapos kadalasan kasi ng mga spirit na yan na movie, yung mga eksena nila sa bahay lang, alam mo yun, yung parang feeling mo mangyayari sa'yo kasi ganyan. Kaya, no, it's a no from me talaga. Yung nakalista rin yan sa fears ko. Ayan, multo. Multo ang nakalagay dito. Hindi movies, pero multo in general. Talaga. Kasi nakwento na namin during the Halloween episode ang possession na nangyari sa bahay namin. So, parang feel ko talaga it's real. Parang, parang ayokong isipin sila. Ayokong, basta, takot ako doon. Scary. To the point na, alam kasi ni mama na takot ako sa multo eh. As in, pinananakot niya sa akin. Like, merong one time na nagkulong ako sa banyo. Tapos ayaw ko lumabas. Tapos sabi niya sa akin, may white lady dyan. Sabi niya, labas talaga ako, girl. Labas ako kasi takot nga ako. Tapos, yung mga ganyan, white lady, mga ganyan. Tapos yung pag maghihilamos ka, tapos pag ganyan mo sa salamin, may something. Yung mga scenes kasi, diba, sa horror, gano'n. Sa mga Asian horror, gano'n eh. Oo, tapos kunyari, pag matutulog ka na, tapos utusan ka ng mami mo, patayin mo yung sa sala, yung ilaw. Pag patay mo na ilaw, tatakbo ka na. Kakaripas ka ng takbo paakyat. Yung mga ganyan. Tapos yung pag natutulog ka, tapos yung paa mo nakalabas sa kumot. Sa kumot, yan. Yung mga nakakatakot na. Kasi ganun yung mga ganun yung mga eksena sa Mumu movies eh. Tapos same nang sinasabi mo, ang ayoko is yung mga spirits nga. Pero yung mga mamaw, mga ganyan, yung mga what do you mean mamaw? Mga like creature. Mga monsters. Mga monsters like mga zombies, ganyan. Tikbalang, mga ganun. Mga tikbalang. Otnundin. Yung mga ganyan. Scary. Monsters. Mga monsters. Tapos, ayoko rin kasi yung possession kasi nga, so afraid nga ako. Afraid nga ako sa ganyan. Pero yung mga zombie, yung mga serial killers, ganyan. Serial killer. Naalala ko may nagtanong sa akin nun, parang mas nakakatakot yung serial killer kasi mas malapit mangyari yun in the real life versus yung mga multo nga. Sabi ko, at least yun, pwede mo siyang barilin or something. Kasi, I mean, tao lang din sila. Paano pag bulto yun? Tatagos lang lahat ng palo mo, diba? Diba? Tapos, syempre, may superpowers yun sila. Kaya nila mag-teleport anywhere. Yung mga serial killer, pwede mo naman sila. Tao lang din naman sila. Pwede mo silang i-incapacitate. Correct. Kaya, yun, ayoko talaga ng Mumu. As in, sobrang takot ako sa ganyan. Like, although, nung bata ako, sobrang duwagis ang tawag duwagis ang tawag sa akin kasi nga takot ako. Takot akong maligo mag-isa. Na to the point na meron akong mga kaibigan na nagpapasama ako sa kanila. Kasi yung room namin dati dun sa bahay namin sa Taguig, yung CR namin, meron siyang kadugtong na walk-in closet. So, pag yung mga kaibigan ko, pag maliligo na ako, nandun lang sila sa walk-in closet. Nandun sila sa walk-in closet, tapos kinakausap nila ako. Okay. Tapos, kasi takot nga ako, tapos takot akong matulog mag-isa. Buti na lang din, kasama ko si ate nun sa room. So, dalawa kami sa room. Tapos, takot akong mag-isa, basically. Tapos, syempre, nung medyo matanda-tanda na, medyo okay na ako. Pero kapag nakakanood ako ng mga ganyan-ganyan, nag-trigger siya. As in,
na hindi ko kayang maligo, nang hindi praise and worship yung kanta ko. Ganyan, pag matutulog ako, hindi ako nakakapikit kasi ini-imagine ko siya. So, kailangan mo patugtog ang praise and worship na mga kanta para makalimutan ko siya or maitawid maitawid mo yung fall asleep. Maitakwil, okay. Takwil. Tama ba yung maitakwil? Maitaboy mo yun, yung spirit. maitaboy sila yung ganong thoughts. Kaya yun, never talaga. Same. Meron nga nun mga kaklase ko, nanood sila ng horror. Tapos ayoko manood. Doon lang ako sa labas ng sinihan. Naghintay ako. Hinintay ko sila matapos. Ano pinanood nila nun? Bahay ni Lola. Okay. It's yung not, kay Gloria Romero yun yeah. Na Filipino na na movie. Actually, kahit anong Asian horror, guys, na mga ganyan, yung mga horror na ayun nga, yung mga spirit. Kasi merong mga Asian horror, like yung mga thrillers, Korean thrillers, the best yan. Oo, yung mga tungkol sa mga killer, ganyan. Pero pag yung mga spirit, yung mga mumu, the best din sila, pero ayokong panoorin. Kayo na lang. True. Ganun. Ayan. Ikaw naman. Meron pa. Ako, sige. Isa pa sa mga fear ko. Sure to, makaka-relate ang mga trentahin dyan. Takot tayong magpa-check up. Diba? Oh my God. Panahon na naman ng APE, guys. Guys. Start of the year. Magpapa-APE na naman tayo. Takot tayong magpa-check up kasi baka malaman. Na may sakit tayo o baka lalo tayong magkasakit. True. Ano ko yan? Fear ko yan. Like, lagi kong tiniread yung APE. Alam, baka may makita. Ganyan. Lalo na ngayon, hindi na tayo pabata. Diba? Padami na ng padami ang ating pre-exposure to mga kung ano-anong sakit. Correct. So, ayan. Actually, si Mama, yung mami namin, lagi namin siyang tina-trash talk about this. Kasi isa rin siya sa mga may ganitong fear. Ayaw magpa-check up. Pero sa totoo lang kami din. Takot ako magpa-check up. True. Although, isa rin sa mga nakakatakot kasi is yung mga nakaka-intimidate na doktor. Ano na sa mga doktor na nakaka-intimidate na imbis na marami akong matutunan about sa something sa condition ko or yung para ma-prevent ko yung mga possible na sakit, ginudge ka pa. Totoo naman yan. True yan, may mga ganyang doktor. We're trying our best. Kaya nga kami nagpapacheck up sa'yo para malaman namin kung anong best. Tapos ginudge mo na ako na para bang lahat na lalag ginawa ko sa buhay ay mali. Yun. Isa yun sa mga fear ko. Pa-check up. Same. Pa-check up. Ngayon nga, dahil ngayon APE season na naman, ayan. So baka kung ano na namang lumabas dun sa CBC mo, ganyan. Ang pinakatakot talaga ako is si blood sugar. Si fasting blood sugar, ganyan. Kasi bukod sa, ayun nga, yan yung pinakabubungangaan ka ng doktor. Lalo pag katulad ka namin na nasa heavy side ka, ganyan. Kasi syempre may kasamang judgment yan na feeling nila sinasadya mo kasi na magpataba ka, kaya ka may ganyan. Pero okay, sige po, applies to me. Tama naman po kayo doon. Sa poor choices ako, pero ayun nga, I'm trying my best. We're trying our best naman po, ganyan. Tapos, ang takot din ako sa ECG. Ganyan yung sa puso. Ano ECG? Puso. Okay. Ganyan. Kasi baka may makitang something. Family history kasi namin, guys, is diabetes and heart disease. So, medyo nakakatakot yung mga ganong lab test, mga ganon. So, ayan. Bukod sa, ayun nga, meron din ako ang fear ko din kasi is yung, ang tawag dito, ayoko nung naguhubad sa harap. Kasi di ba pagpapacheck up ka, di ba, merong mga time kasi na kailangan mo tanggalin yung may article of clothing ka na tatanggalin for certain test. For example, yung EEG nga, gano'n. Pero so far naman, sa mga napag-APE-han ko, kung babae ka, babae din naman yung mag-a-assist sa'yo. Ganyan. So, medyo nawala na yung anxiety doon. Kasi dati talaga dead may. Di ba? Kung sino yung available na nurse na nandun, yun, bala ka. Di ba? Pero ngayon kasi medyo carry na, ganyan. So, ayan, takot din ako sa check-up na yun. Naisip ko tuloy yung APE ko. Kailangan ko na palang asikasuhin. Hindi pa ako sorry po. Ayan, hindi pa ako nagpapaschedule ng APE ko. Ayan. Same ako din. Pero sige, opo. Okay.
okay, medyo seryoso ulit. Ngayon, ano na lang to, kumbaga, katulad na rin siya nung fear ko na mapagtawanan dahil mataba, nasa face the wall, ano na rin siya. Pero, syempre, may sting pa din to, rejection. In all forms? In all forms, ganyan. So, yung hindi ka ma-crush back ng crush mo, ganyan. Diba? Oh my God, this is so weird coming from a 36-year-old woman. Pero, i-crush back niya na kasi yan siya. Ay, nako. Yung mga ganyan na, ayun nga, in all fronts, yung pag, halimbawa, meron kang gustong promotion na hindi ka natanggap, ganyan. And then, what hurts more kasi is hindi mo alam bakit. Most of the time kasi hindi na-explain sa'yo. Oo, hindi na-explain sa'yo kung bakit. So, paano mo malalaman kung paano ka mag-qualify sa next opportunity kung mayroon? Kung hindi mo alam kung saan mo i-correct yung, diba, ba't ka na-reject? And then, same way din nga sa hindi pag-crush back. You guys are so weird. Ang interesting ko kaya. Crushback niya na yan siya. Crushback niya na kasi ko. Bago pa yan siya mag-guesting sa Pusuan or Laruan. Parang kasasabi ko lang ng Valentine's Day episode natin, single not available, tapos nagpapa-crushback si Bakala, parang gago. Ay, okay, sorry. Sorry, okay. Ayun, yung rejection na, yun nga, in all forms, ganyan, yung ma-reject ka sa... Ito, medyo hindi ko na siya, wala na akong pakialam. Pero yung hindi ka matanggap sa isang circle of friends, ganyan, na parang napipilitan lang sila na nandun ka. There's always a sting pa rin. Although, hindi na siya kasing tindi nung high school tayo, ganyan, na talagang feeling matitegi ka pag nireject ka ng isang group. Ngayon kasi, recently, siguro a few 1-2 years ago, ganyan, naramdaman ko ulit yun na-invite ako dun sa isang lakad. Tas dun sa lakad na yun, walang kumakausap sa akin. As in, what? Yeah, it's not nice, guys. So, pangit sila ka-bonding, pero siguro, ang mindset ko na lang is siguro hindi nila alam kung paano nila ako i-approach. Ganyan. So, kaya hindi rin sila masyadong nag-effort. And to begin with, yung grupo kasi na yun, mas tight-knit sila. Nas outsider kasi talaga ako technically dun sa group na yun. Meron akong ka-close sa kanila na isa, pero yung tao na yun is closer to them. Okay. Than you. Oo, than he is to me. So, ayun, parang hindi ko makakalimutan yung day na yun kasi nung pag-uwi ko nung day na yun, napaiyak talaga ako kasi sabi ko parang hindi pa rin maganda yung feeling. Walang pinipiling age, guys, na yung feeling mo na out of place ka sa isang, diba? Kaya simula nun parang na ako more on selective na ako sa mga sasamahan ko, ganyan. Yung mga magi-invite sa akin na pag feeling ko, pag may gut feel ako na pag mau-OP ako dito, hindi ako sasama. Ganyan. So, ayun. Kaya, yung mga nireject ko dyan, na-invite, alam nyo na kung sino. Hindi, joke lang. Yung iba naman dyan talagang may prior commitment. Pero, ayun, meron lang talagang iba na ayoko na lang talaga yung feeling ng OP. Na yan. Yes. Hindi siya hindi siya nagfe-fade with age, guys. Yeah. Maano pa rin siya, masakit siya kahit sa ang age na yung para mawalan ka ng lugar sa isang Na tapos ang thinking mo pa going in is friends mo sila. Tapos biglang wala ka palang place doon. So, ayan. Bakit yung ka-banding, wag na nga kayong samahan. With that, i-crash back nyo na. Hindi. Just like every other episode. Every other na lang. Kasi minsan yung ibang episode walang aral. Kailangan merong moral of the story. Okay. Ang moral of the story ay i-crush back na siya. Hindi, joke. Hindi, sa akin, ang moral of the story, of this story is, kaya gusto ko nang pag-usapan is because, number one, gusto ko lang din sigurong malaman kung merong mga ibang tao na nakaka-relate dun sa mga fears ko. And also, hindi siya forever fear. True. Kasi like, for example, yung FOMO, hindi na siya fear ngayon for me, at least. So, yung mga kinakatakutan nyo ngayon, it will fade eventually. I mean, not all. Like, yung ipis, it's gonna be there forever and ever. But, yung mga ibang fears, like, yung mga fears sa life in general, like, yung paano ka mabuhay
dito, kung meron kang fears, is it will fade and marirealize mo na hindi na siya fear pala sa akin. And you have to celebrate that. Yes. Yun, lalo because na yung not everyone outgrows their fears kasi. Oo. Tsaka, okay lang yun. Okay lang yun na meron. Kasi kung di ka natatakot na, oh my girl, ano ka na nun? Tanga ka nun. Tanga. Hindi naman. Pero I guess, parang walang taong walang takot. True. As in, kaya parang... It's human. It's human to have fears. Kaya ganyan. dapat okay lang din na meron kang takot. Kasi kung di ka na natakot, ano na yun? Ano ka na? Sino ka na? Si Lord ka na? Ganun. Naalala ko yung isang scene sa Magic Temple. Ito, Magic Temple na naman yung reference ko. Sabi ni Sifu kay Sino Jubal, si Jubal. Yung teacher nila, si Master Sifu. Parang si Sifu, tapos si Sambag, si Jubal, tsaka meron pa isa, Omar ba? Si Omar. Omar yung totoo niyang pangalan. Okay, pero nakalimutan ko yung pangalan niya sa Sabi niya sabi ni Jubal kay Master Sifu. Sabi niya, Sifu, natatakot ako. Ang sagot sa kanya ni Sifu, natural. Kasi matalino ka. Mga tanga lang ang hindi natatakot. So si Master Sifu pala nagsabi nun. So don't quote her on that. Don't quote me on that. Si Master Sifu ang nagsabi nun. Magic Temple ang nagsabi nun. Ganyan. True. Kasi parang, nga naman, it takes awareness kasi for you to have fears. Ganyan. Kung wala kang awareness, 'di ba? Wala talaga. As in, siguro medyo derogatory yung tanga na term. Pero that was siguro teaching moment lang yun, dun sa scene na yun sa Magic Temple. Pero it makes sense nga na you have to be, smart at a certain level to realize na meron ka rin ka natatakutan. Wow. Mga ganun. May bagong entry na naman ako sa Reels. Ayun. At saka sa kasi, speaking of fears, guys, it's either ma-outgrow natin yan or it is still there sa inside of you, sa pagkatao mo, nakakabit pa din siya, hindi man siya like nag-fade or parang lumiit, nag-shrink for you. It can still stay the same size, pero ang win mo doon is you don't let it control you anymore. Na pwedeng nandun lang siya forever, pero wala na siyang power over you kasi wala, deadma ka na. Sige, dyan ka lang. Pero hindi mo pwedeng kontrolin yung buhay ko. That works for other fears as well. Na versus yung iba na talagang mawawala. For you mawawala, hindi or na. Or ma-overcome talaga nila. Oo, ma-overcome mo. Or it doesn't just bother you anymore. Ganyan na So, ayun. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Nagsimula kami sa EPs. Nagtapos kami sa awareness. Sa awareness. Perfect. Diba? With that. Tapusin na natin to. Ayoko na. So, meron ba tayong shoutout? Shoutout namin kayong lahat. Okay, yes. At saka yung mga EPs. At saka yung mga EPs dyan. Bumalik na kayo sa mga sa kaharian nyo. Ayun. So, kung meron, anong sasabi ko? Please like, share, and follow. Guys, i-follow nyo naman kami. Follow nyo kami sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify, sa lahat ng platforms na pwede pa naming lagyan nito. Okay, kasi sa ngayon wala pa kaming TikTok, guys, but we're working on baka it. Bukas. Bukas agad. So, ayun, follow nyo kami and drop a comment, share to your friends. And yes, most importantly, share to your friends, guys, para dumami tayo dito na, nagsishare ng mga fears. Yes. Ganun. So, yan, share nyo. Oo, tama. Sige na nga. With that, we're ending this episode. See you sa next. Thank you so Bye. much.